ang mga tao po ay magsisimula ng magpunta sa kanilang designated evacuation areas. Ngayon po ang mga tao ay naglalabasan na kasama po ang mga safety officers ng bawat tanggapan dito sa ating LG. Dahil po sa nangyaring lindol, ay tatawagan po ng ating EOC manager, ang ating po City Administrator and CTRRMC Vice Chairperson, Mr. Larry Amante, ang ating Incident Management Team upang pumunta sa Ground Zero para makita ang kalagayan ng insidente. At ngayon po, dumadating na po ang ating CTRRMO papunta sa Incident Command Post. Dahil sabay din po nito, pagdating po ng ating EOC Manager, City Administrator, Mr. Larry S. Amante, CTRRMO San Pablo, Philippine National Police San Pablo City Station, City Health Office, City Social Welfare and Development Office, Office of the City Tourism Officer, City Engineering Office, Bureau of Fire Protection, San Pablo City Station, AFP, for Order, Laguna CTC, Port RCG, Resco, Philippine Army, at ng ating Philippine Red Cross San Pablo City Chapter. Sa pagdating po ng ating Incident Management Team ay mag-a-apply na po yung tinatawag po natin ICS or Incident Command System sa building assessment. At dahil po nakacheck na po ang lahat ng ating resources, ito po yung ating magiging assignment. Inaasahan po ng tutusin po ang bawat resources sa kailangan po and designated po. Nakikita po natin ang SSS Management Team, mag-ingat po tayo lahat. So ngayon po ang ating pong PNP ay kumikilos na po para magay ng caution gate placement sa paligid po ng Ground Zero. Sama na din po doon ang kanilang ground control demonstration at pagpaprovide ng peace and order sa vicinity ng Ground Zero. So ngayon po ay nagbibigay po ng operational briefing ang ating Operation Section Chief sa mga nabuong teams. Ngayon po ay may nangyayaring sunog sa harapan po ng ating Old Capitol Building. Ito po ay isang uri ng sasakyan. Tinawagan na po ang ating Bureau of Fire para po rumisponde at mapatay po ang sunog. Ayan po,
ginagamitan po ng ating Bureau of Fire ng tinatawag po na AFFF o yung tinatawag po natin na Aqueous Film Foaming Foam upang mas mapabilis ang pagpatay sa sunog. Kasi ano nangyari? Tulong! Tulong ano kami! Tulong! Tulong po! Tulong! 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 Tulong po! May mga tulong po na lumabas sa Old Capitol Building and proceeding na po sila sa staging area 2. Ngayon po, nagpadala na po ang ating Operation Section Chief ng sweeper teams para po sa surveillance and makita po kung sino o ilan pa ang victims sa loob ng ating Old Capitol Building. Asawa ko! So yan, meron po tayong mentally challenged individual assistance na ginagampanan po ng ating CSWDO. So may mga ilan din pong mga injured na inalalayan po ng ating OSWD papunta po sa Social Welfare Desk na located po sa staging area 2. Doon po naalaman na po na meron pong mga victims sa loob, kaya nag-uumpisa na pong magpadala ng search and rescue team ang ating Operation Section Chief. Dito po, parating din po ulit ang ating OSWD. So ang ating pong OSWD ay may dala pong hot food na ibibigay po sa mga kanilang mga naging victims na ikinegate nila para sa psychosocial and stress debriefing. So yan po, nagpadala na po ng isa pa pong team ang ating OSC. Yan po, pinababa na po ang ating pong first victim. Ang ating pong first victim ay ginagamitan po ng assist to walk. At yung pong victim po natin ay nabigyan po ng improvised arm sling gamit po ang t-shirt ng ating victim. Dadalhin na po ang ating first victim sa ating medical post para po sa mas malalimang evaluation ng ating victim. Next po ay pinapadala na po ang isa pa rin pong team. Next naman po, may nilabas na po uli victim galing po sa Old Capitol Building kung saan po ang ating pong victim ay nagkaroon po ng sprain. So yun po ay ginagamitan po ng shoe-on bandaging and ginagamitan din po ng two-man carry technique. Binababa po muli tayong victim kung saan po ang ating victim ay ginamitan po ng improvised arm sling pagkat meron po siyang arm injury and assist to walk technique para madala po ang victim sa medical post. So considered po silang lahat ng inilabas na mga green tag victims.
meron pa rin po tayong nilalabas na victim kung saan maaaring nagkaroon po siya ng wrist injury and ginagamitan po ng assist to walk technique upang mahatid po ang ating victim sa ating pong medical post. So yan po, dumadaan na po, naka-cap sleep. Then next po, meron po tayong victim na inilabas. So ito pong victim ay merong leg and arm injury. So yun po, sa medical post po, pinadala yung ating mga victims, ina-assess po ang ating mga biktima na dinala po ng ating mga search and rescue members na kinabibilangan po ng ating CDRRMO San Pablo and Fort Otter. Nandun po sa ating pong medical post ang ating pong City Health Office at ang Philippine Red Cross San Pablo City Chapter. So yun po, nandito po sa ating staging area 1 ang ating pong EOC Manager, ang ating pong City Administrator, Mr. Larry S. Amante, para i-monitor po ang isinasagawang search and rescue operations. Ayan po, may nilalabas na po ulit na victim kung saan ang victim ay nagtamo ng iba't ibang klaseng injuries. So upon assessment po, ang victim po ay may left forehead laceration and left leg, possible po na left leg fracture. So yan po, ilalagyan po nila ng splint, yung pong possible na left leg fracture. Agaran po itong inilabas sapagkat may possible po na magkaroon ng mga debris na bumagsak sa ating victim and sa ating mga rescuer. So inuuna po natin lagi ang safety. Kaya dito po sila sa labas magpe-perform ng bandaging techniques and splinting techniques. So tag po as red ang ating victim kaya kinakailangan na po siyang madala sa pinakamalapit na ospital. Tuloy pa rin po ang ginagawa po sa medical post, kinukuhanan po ng mga vital signs, naayos po yung mga bandaging, proper evaluation ng ating mga victim. Formation kayo sa dati na dalhin natin. Magkapasok. Ito. Okay.
Ngayon po, naku, may isa pong inatake. Inatake po yung ating victim habang siya po ay ina-assist to walk. Yung ating pong victim, meron po siyang bandage sa kanyang ulo. So may possible po siya na head injury. So ngayon po, bibigyan po ng CPR ng ating pong rescuer ang isa pong tao na kanyang ni-rescue. So yan po, binibigyan po niya ng CPR. Upon evaluation po niya, no breathing, no pulse, diretso po ang pagbibigay ng CPR. Ganon din po sa kabila, sa atin pong medical post, may isa pong victim na identified as tag na po. So yun po, inaatake po yung ating victim at binibigyan din po sa ating medical post ng CPR. Habang nagbibigay po ng CPR sa ating medical post, na-revive na po yung ating victim and dadalhin na po siya sa pinakamalapit na ospital. Na-revive na rin po yung ating pong victim sa medical post, saan po ang ating pong victim ay dadalhin din po sa pinakamalapit na ospital. So yun po, may nahingi po ng tulong sa taas kung saan po may natrap po tayo ng mga victims. Proceeding na po ang ating heart team o yung tinatawag po nating high angle rescue team. So yung ating pong victim ay piniprepare na po para ibaba sa ground level. Magbababa po sa ating victim ay member po ng Bureau of Fire and Protection na member din po, kasali din po at may kasanayan sa high angle rope rescue. So magpe-perform po siya nung tinatawag po natin victim under technique. O unti-unti na pong ibinababa ang ating victim sa pamamagitan ng victim under technique. Ligtas po na naibaba ang ating trapped victim mula po sa tuktok ng ating Old Capitol Building gamit po ang victim under technique. Bureau of Fire na nagpababa po sa kanya ay dadalhin na ang victim
victim sa medical post gamit po yung tinatawag nating fireman's carry technique. So magkababa naman po ngayon ay ang ating member ng CRRMO San Pablo gamit yung technique na tinatawag po na victim under. So yan po, piniprepare ang pagbaba ng ating pong unconscious victim mula po sa itaas ng ating old Capitol building. So yun pong pagbababa na yan ng ating victim ay ginagamitan po ng stove basket kung saan po sa pagbaba niya ay inaalalayan po ng ating belayering team so yun po, inaalalayan na po. Nakababa na po yung ating victim. So aayusin po siya and dadalhin po siya sa medical post. So ngayon naman po, habang sinasagawa po ang proper management po dito sa ating ibinabang victim gamit po ang stove basket, ay ang pagpunta po ng ating engineering office papunta po sa mga buildings para ma-prepare po at patingnan kung safe na po pumunta sa mga opisina ang ating mga empleyado, mga kawani ng pamahalaang lungsod ng San Pablo. Kakaroon po sila ng building assessment. Wala po, lahat ng pinababag, wala. So yun po, nagbigay na po ng senyales ang ating safety officer and ang ating pong city member po ng ating city engineer's office na safe na po bumalik sa ating mga opisina. Babalik na po. Maririnig po ninyo yung tunog po ng sirena at pag natunog na po yun, ibig sabihin po noon ay pwede na po tayong bumalik sa ating mga tanggapan.
participate yung kung ating IMT, mag-proceed po tayo dito sa harapan ng ating old Capitol Building.